This is an ancient church of where Jesus where he died, where he was buried, and where he rose again. And that's the heart of this. And the heart of it is especially the tomb where Jesus was buried and where he rose again. Good morning mga amazing idol, kumusta po kayo? And today it's another amazing day. Welcome po ulit sa panibagong vlog. Today mga amazing idol is continuation lang po ng vlog natin nakaraan na hindi nga tayo nakapasok sa the Church of the Holy Sepulchre. At this time mga amazing idol, yan na siya, open na siya. Dito ko na rin po sinimulan yung vlog ko para at least ma-focus natin yung the Church of the Holy Sepulchre, kung ano nga ba meron sa loob, kung bakit nga ba siya tinawag na the most holy site on earth for Christianity. Kaya malalaman natin yan mamaya pagpasok natin. Alam ko maraming nangangarap at isa rin ako nangarap dati na makapunta dito. Tuloy lang po sa pangarap mga amazing idol. Mahal nyo, balang araw makarating din po kayo. So this time, this is my own little way para ma-share ko din po sa inyo yung mga holy site ng mga magagandang lugar dito sa Jerusalem, especially dito sa Israel, habang nandito po tayo para at least kahit paano ay share ko po sa inyo at makita nyo rin po kung ano yung mga holiest site na nasa Bible at mga magandang lugar po dito mga amazing idol. Kaya samahan nyo po ako sa journey na to, sa vlog na to. Sana tapusin nyo hanggang dulo. Ang solemn yung mararamdaman nyo. Sana maramdaman nyo rin kung ano yung nararamdaman ko every time na pumapasok po ako dito. Ang tagal ko na hindi nakapasok dito, almost 1 year na. Kaya ito, papasok ulit tayo, makapagsimba na tayo, kasap tayo sa puntuan ng the Church of the Holy Sepulchre mga amazing idol. Papasok na tayo, makikita nyo na kung bakit siya tinawag holiest site on earth for the Christianity. Ito mga amazing idol, ito po yung Stone of Anointing. Dito po nilagay yung katawan ni Papa Jesus after niya po mapako sa cross, maibaba sa cross. Ito po yung Stone of Anointing. Believe that dito po nilagay si Papa Jesus preparing. So on the left side naman po, ito po yung tinatawag nilang the Chapel of the Three Marys. According to the Gospel, Three Marys stood and watched the crucifixion and the burial of Papa Jesus. So ito po yung commemorates nila na the Three Marys. Ayan, kung makikita nyo kung bakit dito sila nakatayo, kasi yan po yung part of the Golgotha Rock. Yan po yung nakatayo yung cross, yan po siya pinako sa taas na yan. Mamaya pupuntahan natin, iikot muna tayo dito sa left side. Ito po yung tinatawag nilang edicule. Yan, believes nandyan daw po yung tomb of the Jesus Christ, kaya yun siya ginawa para maprotektahan. At sobrang ganda mga amazing idol. Sana nararamdaman nyo yung solemn ng nararamdaman ko na nandito na tayo sa loob, at may share na rin po sa inyo kung gaano kaganda. Sana nararamdaman nyo kung gaano kasolemn yung lugar na ito mga amazing idol. Yan po yung the actual backside of the tomb of Jesus Christ. Touch natin. So sa loob, kinovered na rin po ng marmol para at least mag-protektahan. St. Magdalene Chapel. Yung pinto na yan is the Franciscan Chapel po. And then ito po yung Franciscan Chapel. Yun yung makikita nyo yung column na yan. This column is a part of the flagellation of Jesus Christ. Dito po siya tinali. Makikita nyo yan. Let's start. Makikita nyo rin yung 14 bronze na commemorate ng crucifixion. So dito po tayo sa loob ng
Franciscan Chapel at meron din silang small. What is inside of the chapel? So this is the jail of Jesus. It's an ancient replica of a jail. And the Greeks believe that it is an actual jail that Jesus was in before he was crucified. But they made it into an elaborate chapel. But you can see like pictures of where Jesus is incarcerated. His feet are kept in place there. And the belief is that he was actually seated there. If you go inside and to the right, there's like a little bench that's there. And he was there. Thank you so much. You're welcome. You can tell me about the Holy Sepulchre if you have time. So you know, this is an ancient church of where Jesus where he died, where he was buried, and where he rose again. And that's the heart of this. And the heart of it is especially the tomb where Jesus was buried and where he rose again. And you know, it's been this church was built back in like the 4th century originally. It's been destroyed some like 4 times and rebuilt. It's gone through a tremendous history. Thank you so much for Oh, yeah. Because, Sure. what is your name? James. Jen, thank you so much. You just walk around. Yeah, Thank you sure. so much and God bless. Thank you. You too. Yeah, bye. Bye-bye. Nice to meet you. You too. So, ang bait niya. So, tour ulit tayo dito sa loob ng Holy Sepulchre. Jesus, parang feeling ko tuloy kausap ko si Papa Jesus. So ito po yung isang church. St. Helena Chapel, pababa sa Armenian Chapel. So papasokin natin. Tulog na rin po kayo dito sa loob. Lowest ground ng church na to, St. Helena's Chapel. So tapos na tayo dun sa St. Helena Chapel, mga amazing idol. Dito pupunta naman na tayo dun sa part of the Golgotha, the Calvary, sa pinagtayuan ng krus ni Papa Jesus. So makikita nyo dito yung rock na to. This is the actual part of the Golgotha rock. Ayun, naka-expose siya. So akit tayo sa taas para mas makita natin.
touch natin yung Golgotha Rock sa loob mga idol. Dito na po tayo sa taas. Golgotha Rock. Kung makikita nyo, meron siyang crack. Kasi yan yung pinanwala na lumindol. Kaya nagkaroon siya ng uwang. Diyan, kita nyo. Sobrang solemn na lugar na to mga amazing idol. Sana nandito rin po kayo. Sana naramdaman nyo, na-feel nyo rin po kung ano yung pakaramdam na nandito sa loob. Solemn yung nararamdaman mo. Parang feeling mo, ang lapit mo sa kanya. Dito ako hinihinga lahat ng mga problema. Kung ano man yung mga plano niya sa atin. Always pray lang po tayo mga amazing idol. God is good all the time. So ito na, nakapasok na tayo. At the same time na itur ko na rin kayo. At marami pa po tayong pupuntahan na mga holiest place. Makikita niyo sa taas yung Golgotha Rock. Pero yung part na ginawa siyang Chapel of Adam. So ito yung last chapel dito on the right side lang kung pasok ng kalas the Chapel of Adam. So natapos na tayo mag-ikot dun sa loob mga amazing idol. Isang trivia lang, itong nakikita nyo yan, yan po yung stamp ni Philip Dubini, who signed and witnessed the Magna Carta. Isa lang yan sa trivia kung bakit meron siyang ganyan. Yan po yung stamp ni Philip Dubini. Anyway mga amazing idol, kung nakaabot ka dito sa hanggang dulo ng ating vlog, maraming salamat po. At kung nagustuhan mo po, please click mo na rin po yung like, and kung gusto mo po i-share, pa-share na rin po para at least makita at mapanood ng mga nangangarap na pumunta dito. At the same time, ito pa na mapil nila yung sa loob ng The Church of the Holy Soul. At nakakatuwa lang kasi meron din tayo nakausap na kamukha ni Papa Jesus. Kumbaga feeling ko kausap ko siya pero yung pakiramdam na nandito ka sa loob sobrang solemn. Kung may mga problema ka, at least hindi man kayo makapunta, always pray lang. God is good all the time. So dito ko natatapusin yung vlog po natin mga amazing idol. Kasi lumalakas na yung ulan, kailangan ko na rin bumalik sa trabaho ko. Thank you so much again, and God bless us all. Life is beautiful, just say come and be optimistic. Nothing is impossible. See you on the next vlog mga amazing idol, kasi marami pa tayong susunod na holiest site na pupuntaan. Thank you so much.